So isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo nagbabalik sa ating vlog sa pagtatanim po ng rimas o breadfruit. So yung tag-ulan po na panahon, ngayong tag-ulan ang pinakamaganda. Bagamat ngayon ay December na, so late na po para magtanim. Maliban lang marami po tayong source o meron tayong source ng tubig. So ito naman yung po ang aking ginagawa, ay nagpupunla ako sa mga pots. Ngayon lang ulit tayo nakaano kasi ang hirap pa ugatin itong breadfruit. So may maraming naging failure yung ating pagmamarket ng karaan. Nakabuhay tayo ng isa. So hindi ko pa ibinebenta yung isang peraso na ano na nagawa ko sa marketing. So magta-try pa rin tayo ng pagmamarket po. Kaya isang marami po nagre-request sa ating mga viewers na gustong bumili ng ating breadfruit, ay hindi pa tayo bebenta ng dahil kulang pa yung mga supply natin. So pag marami na po tayong supply at siguradong mabubuhay, saka po tayo magbebenta, kasi hindi tayo basta-basta lang magbenta dahil napaka-sensitive ito, dahil kailangan ng marami pang ugat para mabuhay. Pero kapag may ugat na po yung mga breadfruit natin, napakadali naman silang mabuhay. So hindi siya katulad ng ubas or ng iba pang mga fruits or ng yung mga na binabiyahe na or mga tinatanim natin na depende sa klima, no? Kasi ako yung time din ako ng ubas dito, kaya lang nag-failure siguro dahil sa init ng panahon, hindi nagbagay sa amin dito sa Palawan. Ang breadfruit naman po ay kahit saan, siya ay tropical na na halaman. Kahit saang lugar ay pwede po itong mabuhay. So wala tayong problema, basta matiyak lang natin na maraming ugat yung ating breadfruit o yung ating rimas, para makasiguro tayo na tiyak itong mabubuhay. So sa traveling naman po, kung halimbawa ito travel ito, kasi tulad ng na-experience ko rin sa pagbibili ko ng mga halaman sa ibang lugar, lalo sa Manila, binabawasan nila yung yung lupa para magaan yung travel expenses, hindi masyado ring magastos para pag nagpadala sa LBC. Kaya siyempre po pag ganun ang nangyayari, matagal ng halaman tapos tatanggalin yung ugat, minsan nagtatampo yung halaman. So nagiging dahilan ng maaga rin pagkamatay ng mga halaman. Dapat sana yan kung yung lupa niya ay hindi gagalawin. So kaya ito po, kung makabuhay tayo ng marami, magkakaroon ulit ng transplanting, pero hindi agad natin i-transport or ibabiyahe. Kailangan pa siyang paugatin muli para ma-recover siya ng 1 month para hindi siya ma-stress. Tapos yung lupa na katamtamang dami ng lupa, yun ang gagamitin natin para po makasiguro tayong mabuhay. Kasi yun ang na-experience ko sa mga binilhan ko ng halaman. Nakita ko na tinatanggalan nila ng lupa para gumaan. Ang problem, nagtatampo naman yung halaman, naging dahilan po ng pagkamatay. Kaya nalugi din tayo sa pagbili natin ng mga halaman sa labas. So ito po yung aking mga breadfruit na natapos. So after 3 months naman po ito, observe ko kung mabubuhay. Kung hindi man, ay magkapatuloy pa rin ako sa market. Ito, market po yan, yung nakikita nyo na yan. Yan yung minarket ko nakaraan, buhay na po yan. Dahil marami siyang ugat. Yung iba dito, may isa rin ako na market. Pero yung 3 or 4 dyan ay mula sa ugat. So try natin na makabuhay po tayo. Ayan naman po, maraming po salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. So update po tayo after 3 months. Happy New Year po.